madilim or kahit sa mga down moment ng ating buhay, mapapatunayan natin na kahit kailan hindi tayo inalisan ng Panginoon. Amen? Na habang tayo ay nakakapit sa Diyos, na habang tayo ay nananatili na sumasamba sa Panginoon, ang Diyos naman din ay nananatili sa atin. In fact, kapag dumadating man ang panahon na tayo ay nangihina, namamanglaw, ang Diyos ay patuloy pa rin tayong tinatanggap at minamahal. Amen? Sige po, bago po tayo magsimula, muli po tayong manalangin. Ano po? Tayo pong lahat, dakilang Diyos sa aming Ama sa Langit, pinupuri ka po namin, Lord, at pinasasalamatan ka po namin ngayong gabing ito. At Lord, dalangin po namin sa spiritual journey, Panginoon, as we go along in our spiritual journey, Lord, hindi lang po kami basta ma-inform, Lord, kundi magkaroon din po ng transformation sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo po kaming turuan, patuloy mo po kaming baguhin at mangyari nawa ang iyong kalooban sa aming buhay. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakitanong nga yung katabi mo, pakitanong siya, sabi mo, ready ka na ba? Ayan. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang mahilig sa math, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay Book of Numbers. Okay. Nandito na po tayo sa ika-4 na libro sa Old Testament, ang Book of Numbers. Okay? The Book of Numbers is the 4th book of the Bible and continues the story of Israel's journey. Ito po ay pagpapatuloy sa journey ng mga Israelita from Mount Sinai papunta ng lupang ipinangako. Pakisabi nga po, lupang pangako. Yan. Dito po ay dinitalye yung mga challenges na kanilang kinaharap, yung mga pagsalansang or mga disobedience, at yung faithfulness din naman ng Diyos na nag-lead sa kanyang mga tao or sa kanyang bansa papunta sa wilderness. Okay? Numbers is a book of preparation. Pakisabi po, preparation. Okay. Sino po dito ang mag-a-agree sa akin kapag sinabi natin na mahalaga ang preparation? Mahalaga ang paghahanda. Amen? So kasi kapag hindi natin napaghandaan ng isang bagay, malaki ang tendency. Kasi mamaya pag-uusapan natin, yung supposed to be 11 days journey ay naging 40 years. Paano nangyari yun? For sure, yung kanilang mga bagahe, yung kanilang mga daladala is good for 11 days lang. Kaya lang, dahil nga sa nangyari, nagkaroon ng malaking twist. Naging 40 years, yung supposed to be 11 days journey lang. Okay, at ngayon, pag-uusapan natin yung preparation. So, Book of Numbers is a book of preparation na nagtuturo sa bansang Israel na magtiwala at sumunod sa Diyos bago sila makapasok sa lupang pangako. Sino po dito yung nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon? Palakpakan po ang Diyos. Yan. Tayo po lahat ay nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Okay, bago daw makapasok sa Promised Land, tinuruan ng Diyos ang kanyang bayan o ang bansang Israel na magtiwala at sumunod sa Diyos. Okay? So ngayon, pag-usapan natin in Numbers chapter 1 hanggang Numbers chapter 4. Number 1, the census of organization of Israel. Ito talaga, literal, na puro mga numbers ang makikita natin. Dito nakasulat kung ilan ba ang nabilang para lumaban sa digmaan. So ilan yung mga inihiwalay na mga Levita. God commands Moses to take a census. Bakit kailangan ng census, Pastor? This was important for military organization and leadership. Ulitin ko po, this was important for military organization and leadership. Sinabi po natin kanina na importante ang preparation. Kapag hindi natin napaghandaan kasi matindi ang kanilang sasakupin, matindi ang kanilang pupuntahan. Pupunta sila sa lupa na matagal nang ipinangako sa kanila. Ngayon, kailangan makuha muna yung data para nang sa ganon ay ma-designate kung saan talaga sila pupwesto. Ang sabi sa ating key highlights, 603,550 men were counted for battle. And the Levites were set apart for priestly duties. Importante yun. Pansin po natin, kahit lahat tayo Kristiyano, iba-iba tayo ng function. Iba-iba tayo ng ginagawa. Diba? Ang sabi ng Panginoon, siya ang katawan, siya ang puno, tayo ay mga sangalang. Okay? So, kahit na iba-iba tayo ng function, kahit na iba-iba tayo ng ginagawa, yung ginagawa natin ay malaking tulong sa Diyos. At sa gawain ng Panginoon. So, pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang mawawala, ha?
Kasi kapag nawala yan, kapatid, walang gagawa ng duty niyan. Alam niyo po, malaki ang tinatanaw ng ating church, ng GLCM. Malaki po ang gustong mangyari ng Diyos sa church natin na ito. At kung may mawawala at hindi magpa-function ng maayos, lahat po tayo or pwedeng mag-suffer yung iba naman. Kaya please lang, dito, importante, nakita natin na sinet apart yung mga Levites. Ibig sabihin, may gagawin siya na hindi katulad nung gagawin ng iba. Parang sa loob ng simbahan, hindi lahat pastor kasi walang makikinig. So iba-iba tayo ng ginagawa, pero yung ginagawa mo, nakikita ng Diyos. Hindi ko po alam kung sinong may kailangan nito ngayon. Maaaring napanghihinaan ng iba sa atin sa ministry. But I just want to tell you in this evening, nakikita ng Diyos yung ginagawa mo para sa Kanya. Amen? The camp was arranged around the tabernacle. Anong lesson, pastor? God is a God of order. And God is a God of preparation. Ang Diyos ay God ng pagiging maayos at ng preparasyon. Ayaw ng Panginoon na sugod lang tayo ng sugod. Sabi nga, if we fail to plan, we plan to fail. Kaya napaka-importante na napaplano natin, na iyahanda natin ang ating sarili pagdating sa gawain ng Panginoon. Number 2, in Numbers chapter 10 hanggang Numbers chapter 12, Israel journey and complain. Okay? As Israel travel through the wilderness, they face difficulties and often complain. Kung mapapansin nyo, mga magulang, mga kapatid, ayoko pong pahinahin ng mga loob nyo, pero kung mapapansin nyo, pupunta sila ng promised land sa pagkakataon na ito. At kung mapapansin natin, kapag malapit ka na doon sa gustong pagdalhan sa iyo ng Diyos, makakaranas talaga tayo ng difficulties. Mag-agree po kayo? Na kapag halimbawa, may malaking blessing na gustong ibigay ang Panginoon sa iyo, dadaan talaga tayo sa mga pagsubok ng buhay. At kung ikaw sinasabi natin, Pastor, meron po akong malaking pinagdadaanan ngayon. Pastor, lugmok po ako ngayon. Pastor, talagang down na down, bagsak na bagsak. Isa po yan sa mga indication na malapit ka nang dalahin ng Panginoon sa matagal mo ng pinapanalangin. Okay? Kaya yung pagsubok na nararanasan mo ay huwag mong sayangin. Huwag kang aayaw at huwag kang bibitaw kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Okay? So, pag tayo ay sinusubok, mas lalo tayong maglingkod at lumapit at kumapit sa ating Diyos. Amen? Pwede po ba yun, mga magulang, mga kapatid? Na in every time na tayo ba'y nahihirapan, instead na ang response natin palayo sa Diyos, ang response natin palapit palalo sa Panginoon. Na in every time na tayo inaatake ng kaaway, tumatayo tayo sa harap ng kaaway at sinasabi na mas malaki ang Diyos ko kaysa sa iyo. Okay? As Israel travels through the wilderness, marami silang difficulties na naranasan. Kaya naman, dahil sa kanilang naranasan, nagsimula na silang magreklamo. At ayoko pong masaktan ang bawat isa sa atin, pero kung minsan kapag tayo ay nahihirapan at nasasaktan, kaysa sumunod, mas nauuna tayong magreklamo. Sige, ine-expect ko po talaga na ganyan kayo katahimik. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Ano po? Po. Pero kung minsan talaga, gano'n, no? Kapag tayo ay napapagod, nahihirapan, nagko-complain. Pero pwede, diba? Bilang mga anak ng Diyos dito sa GLCM, bago tayo mag-complain, matuto tayong sumunod. Amen? Amen. Hey, anong key highlights? The people complain. Pansinin niyo po ito mabuti. The people complain about the food. About food and wish to return to Egypt. Bakit ba sila inalis sa Egypt? Bakit ba sila pupunta ng promised land? Para makaalis sila sa slavery, kaya sila inalis, kaya sila lumabas para ialis sila sa slavery. Pero nung nakaranas sila ng konting pagsubok, yung 11 days, naging 40 years, siguro, nung ika-12 day, nung ika-15 days, nagre-reklamo na sila kay Moses. Akala ko ba 11 days lang tayo? Nasa na ang lupang pangako, nasa na ang promised land. Eh syempre, na-imagine ko yung senaryo, siguro yung mga magulang, yung sunscreen na dala-dala siguro nung iba, kung meron man nung panahon na yun, Pastor, pang 11 days lang to, Moses. Yung dala kong sunscreen, pang 11 days lang to eh. Yung damit, pang 11 days lang, yung food, pang 11 days lang. Kaya ang nangyari, yung food ngayon, dahil kinulang sila sa pagkain, sinisisi nila si Moses, nagko-complain na sila, ibalik mo na kami sa Egypt. And sometimes ganito tayo. Minsan kapag tayo ay nahihirapan at nasasaktan, mas gusto pa natin bumalik sa dati nating buhay. At sana wala nung dito mga magulang, mga kapatid, na kapag tayo ay nahihirapan, hindi tayo basta-basta nagre-reklamo at hindi natin imagine palalayain. Dadalhin sa lupang pangako.
Pero dahil dumaan sa matinding pagsubok at sa matinding hirap, they wish to return to Egypt. Grabe, no? Hindi ko alam kung anong klaseng puso ang meron si Moses sa mga tao na to. Dadalhin ko na nga kayo sa lupang pangako. Dadalhin na nga tayo ng Diyos sa lupang ipinangako ng Panginoon eh. Tapos ilang years yun na, for a lot of years, tinitiis na nila yung paghihirap, yung slavery, yung pagpapahirap sa kanila ng mga Egyptian people. Eto, konting oras lang silang magtitiis. Pero kung minsan kasi, di ba, excited tayo dun sa gustong mangyari natin, namimiss natin na paghandaan yung setbacks. At kapag may setbacks na nangyayari, nagre-reklamo tayo. Pag hindi nangyari yung gusto mong mangyari, ano ang lalabas sa'yo? Ulitin ko po, kapag hindi nangyari yung mga bagay na inaasahan natin, kapag hindi nangyari yung mga bagay na gusto nating mangyari, anong klaseng ugali ang lalabas sa atin? Pag pinisil ka ng pagsubok, pag piniga ka ng pagsubok, ano ang lalabas na katas sa pagkakristyano mo? Complain or pananampalataya? Pero syempre, dahil mabait ang Diyos, nagko-complain sila, grabe yung miracle ng Panginoon, God provides manna, but also sends quail as a discipline. Grabe, no? Imagine kung saan, babagsak sa langit, hindi nila kailangan magtrabaho, hindi nila kailangan magtanim, automatic provided. Kasi maniwala kayo sa hindi, mga magulang, mga kapatid, kapag ikaw nasa lugar kung saan ka tinawag ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ulitin ko po, kapag nandun ka sa lugar kung saan ka tinawag ng Panginoon, sagot ka ng Panginoon. Hey, you don't need to worry. Hindi natin kailangang matakot as long as nandyan ka sa lugar na pinagagalawan sa Panginoon. Naalala ko nga yung story ni Abraham habang nire-review ko to kanina. Kung titingnan natin ang geographical event ng Mount Moriah, imposibleng makapunta doon. Yung inihandog. Pero dahil nandun siya sa place kung saan pinapunta siya ng Panginoon, naging posible na makarating yung hayop doon. Why? Kapag nasa loob ka ng place, pag nandun ka sa place of your assignment, provided ka ni Lord. Hey, God provides manna. What is it? Ano to, Lord? Hey, ano pa nangyari? Miriam and Aaron challenged Moses. And Miriam is struck with leprosy. Grabe, no? Habang nagko-complain yung mga tao na pinangakuan ni Moses na after 11 days, makakarating tayo sa lupang pangako, biglang yung mga kasama niya mismo na naglilid, challenge siya. Hey, anong lesson? Complaining and lack of faith lead to consequences. Yung pagrereklamo at kakulangan natin sa pananampalataya ang magdadala sa atin sa hirap. Pangatlo, Numbers 13 hanggang Numbers chapter 14, the 12 spies and Israel's rebellion. Moses sends 12 spies to scout the promised land. Only Joshua and Caleb trust God. Halala ko nga, ang sabi dito ng sampu, masyadong malalaki, para lang tayong tipaklong. Yung report nila, para lang tayong tipaklong, di tayo mananalo, lalaki ng mga tao doon. Pero here comes Joshua and Caleb, trusting God. But the people refused to enter dahil sa takot. Anong key highlights? 10 spies report that the land is too dangerous. At posibleng totoo naman, na delikado talaga para sa kanila na pasukin ang lugar ng Kanaan. Dahil maraming nakatira na mas malalaki sa kanila. At ang definition nga ng 10 espiya na pinadala, para lang tayong tipaklong sa harapan nila. Oo, tayo, para lang tayong tipaklong sa harap ng mga problema, sa harap ng mga pagsubok na kinakaharap natin. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay walang pupwedeng maging mas malaki kaysa sa Kanya. Okay? Israel refuses to enter Canaan, doubting God's promise. Nangyayari na po ba ito sa atin, mga magulang, mga kapatid, na kung minsan pinagdududahan natin ang pangako ng Diyos? Okay? Kung minsan, no? Kapag ang tagal na ng prayer tapos di natutugon, kapag yung mga inaasahan natin hindi nangyayari, kapag yung worst scenario, may mas worst scenario pa pala na pwedeng mangyari doon sa situation na meron ka, minsan nagdududa tayo sa pangako ng Panginoon sa atin. But
Tandaan po natin itong mabuti, mga kapatid. Hindi sinungaling ang Diyos. Ano mang sinabi ng Diyos ay tutuparin ng Diyos. Hey, kung minsan hindi lang agad, kung minsan hindi lang mabilis, kung minsan hindi lang bigla, pero anumang sabihin ng Panginoon ay tutuparin ng Panginoon. And I don't even know, marami tayong mga prayers for the past years, 10 years ago, 5 years ago na panalangin natin. At kung minsan nga yung panalangin na yun ay isinuko na natin sa Panginoon, nakakalimutan na natin yung pangako, pero yung nangako, hindi nakakalimot sa kanyang ipinangako. Okay? Nagugulat ka na lang yung mga pangako sa iyo ng Lord 10 years ago, hindi mo na inaasahan na mangyayari, bigla na lang mangyayari. Okay? Alala ko, maikwento ko lang ng konti, ang Diyos ang mapapurihan sa istorya na ito. Alala ko dati, nagtatrabaho ako sa EPSA, nung ako'y nag-uumpisang tawagin ng Panginoon, talagang malakas yung conviction at talagang alam kong tinatawag ako ng Panginoon. Pero syempre ako ang breadwinner. Kung naikwento ko na naman yung konting buhay ko dati na ako ang breadwinner sa pamilya, wala akong nanay at tatay, lolo't lola lang ang nag-aalaga sa akin. Sabi ko, Lord, kung titigil pa ako sa pagtatrabaho at susunod ako sa iyo, Lord, magugutom yung pamilya ko. Pero dahil ang Diyos ang nangako, sinuko ko yung trabaho ko, sumunod ako sa Panginoon. At ang deal ko kay Lord noon, childlike deal. Ang deal ko kay Lord, Lord, susunod po ako sa iyo, magpapagamit po ako sa iyo. Pero ang dalangin ko po, balang araw, maisama ko rin at makakilala din sa iyo yung pamilya ko. Ano po? So, hindi agad nangyari. Hindi agad nangyari. Ilang taon ako nagpastor doon sa ilang taon na ako nagpastor, tapos nung nakarating ako sa JLCM, dito lang yun nangyari. Na hindi ko na inaasahan na, Lord, may gagamitin ka siguro ng ibang tao para mauwi ng pamilya ko. Pero yung pangako, nakalimutan ko na nga eh. Na goal pala, na isa pala sa mga panalangin ko dati na mawin yung buong family ko. Pero suddenly, year 2025, tinugon ng Diyos yung mga panalangin ko. Yung matagal ng panalangin, hindi nakakalimutan ng Panginoon. Yung mga panalangin natin, mga inihingi natin sa Diyos, na kahit nakalimutan mo na, hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Gugulatin ka na lang ni Lord. Maybe sa pakikinig mo ngayon, na paglabas mo ng simbahan na to, yung matagal mo ng pinapanalangin, possible, ibigay sa iyo ng Lord ngayong araw na ito. Hindi imposible. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay nating lahat. Imagine, hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Ito nangyari, God punishes them with 40 years in the wilderness. Anong lesson? Ang pananampalataya, ilalapit ka sa pagpapala, pero ang takot, ang bunga, lost opportunities. Fear leads to lost opportunities. Marami sanang magaling, kaya lang takot. Marami sanang nagtagumpay, kaya lang takot. Applyan mo yung trabaho yan, maganda yung trabaho na yan. Maganda ang future mo dyan. Opening, ngayon pa lang, pioneering. Apply mo yung trabaho na inihiya po ako kasi Chinese po yung naging interview, hindi po ako masyadong marunong mag-English eh. Okay lang yan. Sayang. Maganda sana ang future, kaya lang nahiya. O for example, sa mga kabataan, para matuwa naman kayo ng medyo konti, mga kabataan, sayang, crush ka din pala. Kung nagkalakas ka lang sana ng loob na umami ng iyong nadadama, di sana kayong magkasama ngayon. Pero ang nangyayari ngayon, ikaw ay abay sa kasal niya. Aray ko. Diba? Marami sanang nadala sa pagpapala, kaya lang hindi nangyari dahil natakot. Alam niyo po, maraming pinapatay ang takot sa ating buhay. Kaya in every time na lumalaki ang takot natin sa buhay, it means, mga kapatid, nagugutom ang ating pananampalataya. Huwag mong hayaan na kainin ng takot ang pananampalataya natin sa buhay. Tandaan po nating mabuti, ang takot ay nasa isip lang natin. Ang backup natin kahit kailan hindi pa natalo. At yun, walang iba kundi ang Diyos. Pwede ba palakpakan po natin si Lord? Bakit ako matatakot kung alam kong kakampi ko ang Diyos sa lahat ng laban ko? Ang kakampi mo minsan man hindi pa natalo. Numbers chapter 16, number 4, Korah's rebellion. Korah and other challenge Moses' leadership. Sa loob ng life group, meron talagang mga darating sa pagkakataon na i-challenge yung ating leadership, but God judges them. Key highlights, the ground swallows Korah and his followers.
Maraming pinatay, almost 14,700 people before Moses intercedes. Anong lesson, Pastor? Rejecting God's appointed leadership leads to distraction. Sa mga life group member na narito, matuto po tayong sumunod sa mga pinagkatiwalang leader sa atin ng Panginoon. Pwede po ba yon? Okay. Numbers chapter 20, number 5, Moses' disobedience and consequences. When the people complain about the water, God tells Moses to speak to a rock to bring forth water. In anger, Moses strikes the rock instead. Ang instruction sa kanya, magsalita siya sa bato, pero dahil sa galit, pinalo niya yung bato. Lumabas pa rin naman ang tubig, kaya lang hindi natuwa ang Diyos. Bakit? Kasi ang utos, magsalita ka sa bato. Water comes from the rock, but Moses is punished. At ang naging resulta, Moses is forbidden from entering the promised land. Natanaw niya lang, hindi siya nakapasok. Ano ang lesson? Obedience to God's instruction is essential. Napaka-importante ng pagsunod sa instruction ng ating Panginoon. Okay? Pag sinabi sa atin ng Panginoon, gawin natin kung ano yung talagang sinabi ng Diyos sa atin. Okay? Obedience to God's instruction is essential. Numbers chapter 21. Number 6, the bronze serpent and God's mercy. Nung nagkasala ang bansang Israel, ang bayang Israel, God sends venomous snakes bilang parusa. Nagpadala ng ahas para parusahan ng bansang Israel. But He also provides a way of healing. Grabe ang Diyos, no? Siya pa rin ang gumawa ng, hindi ko alam kung kinikilig kayo, pero nakakakilig to. Tayong nagkasala, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para manumbalik tayo sa Kanya. Okay? Ano ang key highlights? Moses make a bronze serpent on a pole, and anyone who looks at it in faith is healed. Sino mang tumingin doon ng may pananampalataya ay gagaling. And this is a foreshadow to this foreshadows Jesus, who was lifted up to bring salvation. Pero grabe ang Diyos, no? Siguro ang Panginoon nag-iisip, paano ko wawasakin ang kasalanan at ang sumpa ng kamatayan ng hindi nawawasak ang tao? Kasi may problema eh. Dahil sa isang tao nakapasok ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang mamatay ng tao. Kailangan niyang basagin ang kasalanan at ang kamatayan nang hindi nagsasuffer ang tao. Paano niya gagawin? Sisirain ang kasalanan nang hindi nasisira ang tao. Anong solusyon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na sino mang tumanggap at manampalataya sa Panginoon ay maliligtas. Amen? Na hindi tayo may liligtas ng ating mabubuting gawa. Kailangan malinaw sa atin na tayo ay ligtas. Sino po dito ligtas na? Okay. Tayong lahat ay mga ligtas. Tayo ay tumanggap sa Panginoon, naniwala sa Panginoon, nagsisi sa ating kasalanan. Okay? Numbers chapter 22 verse hanggang chapter 24. Number 7, Balaam and the talking donkey. Balak, the king of Moab, hires Balaam, a pagan prophet, to curse Israel. But God turns the curses into blessings. Anong key highlights? Balaam's donkey speaks. Grabe no, yung donkey nagsalita. Okay, warning him of an angel. Balaam blesses Israel instead of cursing them. Anong lesson? God can use anyone, even a donkey, to accomplish His will. Tandaan niyo po itong mabuti, mga magulang, mga kapatid. Kapag niloob ng Diyos, walang sino man ang pwedeng makahadlang. Kaya ang pa-oo-ohin natin sa ating mga panalangin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag nag-oo si Lord, kahit imposible mangyayari. At kahit kaaway mo, kapag niloob ng Diyos, pwedeng gamitin ng Panginoon. Okay? Para mag-provide para sa'yo. Naalala niyo si Elijah? Nung siya ay, nung nagkaroon ng tagtuyot, nandun siya sa isang kuweba, anong ginamit ng Panginoon para maghatid ng pagkain? Uwak. So ang raven, scavenger siya. Kahit anak niya, hindi niya inaalagaan. Pero even yung scavenger, pwedeng gamitin ng Panginoon para i-provide lahat ng pangangailangan ng mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Pag ikaw sumusunod sa Panginoon,
At kapag nasa lugar ka kung saan ka dinadala at pinapupunta ng Panginoon, kahit anong paraan kayang gumawa ni Lord. Okay? Pangwalo at panghuli, Numbers chapter 26 hanggang chapter 36, as the older generation dies in the wilderness, the next generation is prepared to enter Canaan. Anong i-highlights? Nagkaroon ulit ng census para sa mga new generation. Kaya iniingatan po natin yung ating mga kabataan at yung ating mga Sunday schoolers dahil darating ang panahon, wala na tayo dito. At sila naman ang makikita natin na naglilingkod at tumatayo para sa Panginoon. Ingatan po natin sila, mahalin po natin sila. Okay, salamat po sa ating mga guro, salamat sa head ng Kids Department, salamat sa lahat ng nagpupursige para sa susunod na henerasyon. Sila po ang gagamitin naman ng Panginoon sa mga panahon na tayo ay magpapahinga na. Ihanda natin ang susunod na generation. May nagawa tayo na hindi nila nagagawa, pero sigurado ako, may magagawa sila na hindi din naman natin nagawa. So, i-prepare natin yung daan para sa susunod na generation na maglilingkod. Okay? Pwede po ba yon? Si Joshua is appointed as Moses' successor. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman nakapasok si Moses sa lupang pangako. Natanaw niya lang. Merong isang Joshua na inappoint para maging successor ni Moses. Cities of refuge are established. Anong lesson? God always raises up a new generation to fulfill His promises. Gagamit ang Diyos ng bagong henerasyon para tuparin ang plano niya. Okay? Alala ko dati, nung meron akong mga kausap, maaaring hindi na ako ang para dyan. May mga bago na darating na mas magaling, mas mahusay at mas magagawa niya yung plano ng Panginoon para dyan. So, pero na-erase up na para matupad ang pangako, ang promise ng Panginoon. Okay? Tandaan niyo po ito. Kahit di kayo maglingkod or kahit hindi ako maglingkod, kahit hindi tayo maglingkod, may gagamitin talaga ang Panginoon para matupad ang kanyang plano at pangako. Pero sana, bilang mga bagong henerasyon, sana maging parte tayo ng pagbabago. Amen? Sana maging parte tayo. And every time, naalala ko sa naik nitong mga nakaraan, maaga akong dumadating. Kasi may maintenance naman doon, dadating kami, meron ng mga upuan. Nandun lang ako sa likod, nagpe-pray lang ako, Lord. Gusto ko nung mga unang 3 buwan namin, Lord, gusto ko maging part ako ng solution sa naik. Na yung mga upuan na bakante, kasi pag bakante yon, dati kasi ang member namin, 15, 20. Sabi ko, Lord, gusto ko pong magkaroon naman ng bakante. Lord, gusto ko naman, maging part naman ako ng solution sa lugar na ito ng naik, na itong mga bakante. Sayang naman, itong upuan na to, kaluluwa lang talaga yung nakaupo, walang katawan. Lord, sana maging solusyon naman ako. Alam niyo po, ito testimony lang ng kabutihan ng Diyos sa buhay namin mga taga-naik. Alam niyo po, last week, kung ilan kami, nasa 75 po kami nung last week. Ganun po kabuti ang Diyos sa amin. And we're praying for more. Lord, gusto pa namin maglingkod sa Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. At alam ko, may mga natitrain, may mga nag-a-arise na magagaling at mahuhusay talaga. Si Pastor Alex kasi, ang ambag niya sa naik, gandang lalaki lang. Ayaw niyo pa maniwala. Okay. So, magaling si Lord sa buhay nating lahat, no? So, marami tayong ang gagaling ng Gen Z, ang gagaling ngayon ng ano namang generation ngayon? Alpha na, no? So, ang galing ng generation ngayon. Meron silang naiisip na hindi ko naiisip. Kaya minsan, kapag nagmi-meeting kami, tinatanong ko rin sila, ano ba pwede nating iambag? Nakakapag-contribute din sila. Yung hindi natin naiisip nila. Kaya sa loob ng simbahan, tandaan po natin, hindi po tayo magkakalaban. Bawat isa dapat ay nagkakaisa. Dahil yung idea mo ay pwedeng makatulong sa tatakbuhin ng simbahan na ito. Okay? Wag na. Life group leaders, kapag may nag-a-arise na mahusay sa loob ng life group, huwag kayong matreten. Based on my experience kasi, pagbira, kapag gumagaling yung life group member at nagiging mas nakikita siya kaysa dun sa life group leader, ang gagawin ng life group leader, pag-iinitan. Hindi kita patatayuin, dyan ka lang, masyado kang pabid, para kang si Jollibee. Masyado kang bida-bida.
Papatayin na hanggang mawawala ng platform, di na makikita kung gaano kahusay. So tayo hindi ganun. Mas nagsaset tayo ng platform para sa kanila dahil alam natin, balang araw mawawala tayo dito. At sila naman ang gagamitin ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Panginoon. I-prepare natin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hey, God always raises up a new generation. Nakakatuwa nga po, pambihira. Yung mga itong mga nasa unahan, 8 na, nandito pa, nasa simbahan pa. Okay, imbes na nasa galaan, nandito sila. Nakikinig. Okay, at balang araw sila naman. Retired na. Yung iba. Yung iba dito, wala na sa kalendaryo. At yung iba dito, senior citizen na, may ano na, may card na, ayaw lang umamin. Okay. Di, Pastor, basta lampas 50 na ako. Kailan ka? Lampas 50 ka 20 years ago. Okay. 70 ka na ngayon, kapatid. Okay. Final thoughts. Tapusin na natin ito. The book of Numbers is a powerful lesson on faith, obedience, and God's patience. Ulitin ko po, pambihira, no? Nagsalansang na ang Israel, nagreklamo na ang Israel, gusto nang bumalik sa slavery dahil sa sobrang inep, pero ang Diyos, napakahaba ng patience niya. Hindi pa rin niya pinarusahan. Ano po? So, it reminds us that while God is faithful, we must trust Him and follow His command. Ang Diyos palagi siyang tapat. Ang kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Ito yung believe na hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. So we must trust Him and follow His command to receive His blessings. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa buhay naming lahat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga paalala, sa about, Panginoon, sa yung mga pangako, O Diyos, na hindi mo nakakalimutan sa aming buhay. Na Lord, kung minsan talagang dumarating sa point na katulad ng mga Israelita, nagko-complain kami. But thank you, Lord. Salamat po. Napakahaba ng iyong patience sa amin, Panginoon. Napakahaba ng pasensya mo sa buhay namin. Salamat po, O Diyos. Dakilain ka, papurihan ka, Panginoon. Sambahin ka. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.